Now, kung nakikinig ka, ano pangalan ng asawa ni Makagago? Hindi ko alam eh. Ano ba yun? Veronica ba? Oh, basta. Kung nakikinig ka, i-exempt kita. I-atras ko yung kaso mo dito sa Cagayan. Bibigyan kita ng katahimikan. Huwag ka makisawsaw. Okay? Yan. Imbis na buweltahan kita at durugin kita at pahirapan kita. Makagago, hindi ko idadamay ang pamilya mo. Hindi tayo magkasing sama. Dapat pahihirapan ko na kayo ngayon eh. Pero hindi ko idadamay yung asawa mo, yung anak mo. Hindi ko na rin idadamay yung binan mo. Babawiin ko ngayon. Bukas siguro. Friday. O mamaya, I don't know. Pero yung sa'yo, itutuloy ko. Hindi tayo magkasisama. Magkaiba tayo ng prinsipyo. Ako, nag-iisip ako, may habag sa puso ko. Hindi katulad mo. Wala naman ako ibang tinatapik dito. Ang tinatapik ko, ikaw. Inendorso mo si Peking Abogado. Maraming nabudol. Bakit hindi mo mailaglag? Pero bibigyan kita ng pagkakataon, Makagago. Ipahuli mo si Susan Yance. Iaatras ko lahat ng kaso laban sa'yo. Pero yung mga tao mong ginamit, katulad nila po Genius, hindi ko yung iaatras. Ikaw lang. Pahuli mo si Susan. Bigyan kita hanggang Lunes. Yeah. Pahuli mo si Susan. Ay, maaari nga na maaari. Siguro yung asawa mo talagang, siyempre ang asawa kahit ano mangyari, kakampihan ka niya, asawa mo eh. Tama, di ba? Pero alam mo, Joanna, maswerte ka. Maswerte ka dahil mabait ako. Dapat ngayon yung tamang oras na para paiyakin kita eh. Ngayon na. Pero, i-atras ko yung kinaso ko sa'yo rito ngayon. Okay? Bago pa umabot yung preliminary investigation. Alam mo, iniba ko talaga address eh. Para wala kayo matanggap. Iniba ko address para wala kayo matanggap. Pero pupunta ako ron. I-atras ko. Yun sa inyong dalawa ng nanay mo. Hindi ko na itutuloy. Bakit? Naisip ko, biktima rin kayo ng sirkumstansya. Kapag tinuluyan ko sila rito, tinuluyan ko yung misis mo rito at saka yung biyanan mo, wala na tayong pinagkaiba. Wala na tayong pinagkaiba. At hindi ako papayag sa ganun. Tama na yung tayong dalawa lang. Ikaw lahat dinamay mo eh. Let's say na ipakulong ko yung asawa ni Makagago. Dito, napawaran ko, na ipakulong ko. Anong benefit ang makukuha ko? Mag-uubos ako ng energy. Okay, sabihin na natin kaya ko. Ngayon, halimbawa, na ipakulong ko yung asawa ni Makagago. Maliit yung anak. Sabihin natin na ipakulong ko, nabigyan natin ng kahihiyan. Pinakulong ko siya. Dinurog ko siya sa publiko. Ang tanong, anong benefit? Meron bang redemption? Wala naman. Meron bang tinatawag na vindication? Wala rin naman. At the first place, di ko naman talaga sila kilala. Kawawa lang yung anak nila. At baka maging dala-dala pa nung anak nila na yung kanilang ina ay nakulong. Pangit. Pangit tignan. So, naiisip ko lang naman, huy, tama. Kahit ano pang sabihin nyo, tama pa rin yung inisip ko. Kung ituturing yung mali yun, mali ang magpatawad sa mga taong gumastos sa akin. Kung mali ang tingin nyo nun, di ayoko na rin maging tama. Gustuhin ko nang magkamali. Okay? So, ganun din naman doon sa biyanan ni Makagago. Sabi ko nga, maipakulong ko sila, anong benefit ang makukuha ko? Wala. Diba? Wala. Yung asawa ni Makagago, at saka yung binan niya, pupunta ako ngayon sa prosecutor office, i-atras ko yung dalawang kaso laban sa kanila.
But para kay makagago, hindi. Kay po genius, hindi. So, susundin ko lang kung ano yung sinabi ng Diyos sa akin. Forgive them. Yeah. So, I forgive. So, yun yun. Hindi naman sila kasing sama ako. At hindi ako kasing sama nila. Dapat ngayon na yung tamang pagkakataon para durugin ko sila. Andito na ako. Nakapag-file na ako eh. Oh. Last week pa. Nakapag-file na ako.